Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Matapos ang napakatinding laban, nagpasya si Mia na panahon na upang iwan ang probinsyang bumalot sa kanya ng dilim. Bagamat natutunan niyang harapin ang kanyang takot, alam niyang hindi iyon ang huling pagsubok na darating. Sa tulong ni Aling Mila, inayos niya ang kanyang mga gamit at maagang umalis kinabukasan. "Babalik ako dito, Aling Mila," sabi ni Mia habang hinahawakan ang amuletong ibinigay ng matanda. "Pero sa ngayon, kailangan kong bumalik sa Maynila. May mga bagay akong kailangang ayusin sa sarili ko." Ngumiti si Aling Mila at tumango. "Ang lakas na natutunan mo rito, Mia, ay magagamit mo kahit saan ka magpunta. Ngunit tandaan mo, ang dilim ay hindi limitado sa isang lugar. Dapat kang manatiling handa." Pagdating sa Maynila. Pagbalik ni Mia sa Maynila, agad niyang naramdaman ang mabilis na takbo ng lungsod. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang buhay, at ang ingay ng mga sasakyan ay tila isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Ngunit sa kabila ng pagiging pamilyar ng lungsod, may kakaibang bigat na bumalot sa kanya. Habang papasok siya sa kanyang apartment, naramdaman niya ang kakaibang lamig na parang bumabalot sa paligid. Tumigil siya at lumingon, ngunit wala siyang nakita. "Nasa ulo ko lang iyon," bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang isipan, naroon pa rin ang mga anino ng mga aswang, ang mga halakhak ng kadiliman na tila sumusunod sa kanya. Sinubukan ni Mia na muling ipagpatuloy ang normal niyang buhay. Bumalik siya sa trabaho, muling nakipagkita sa kanyang mga kaibigan, at pilit iniiwasan ang mga kaisipang bumabalik sa kanya tungkol sa probinsya. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang panaginip, nakikita niya ang mukha ni Kalintas at ng matandang tindera. "Hindi ka namin tatantanan." Isang gabi, habang nag-eensayo siya sa harap ng salamin upang humarap sa isang mahalagang pulong, biglang namatay ang ilaw sa kanyang apartment. Nagdilim ang paligid, at ang tanging liwanag na natitira ay nagmumula sa amuletong nakasabit sa kanyang leeg. "Mia," isang bulong ang narinig niya mula sa dilim. Ang boses ay mabigat, puno ng galit at puot. Lumapit siya sa pintuan, nanginginig, ngunit bago pa man siya makalapit, biglang bumukas ito. Wala siyang nakita sa labas kundi ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa sahig ng kanyang pintuan ay may iniwang mensahe, nakasulat gamit ang tila dugo, "Ang laban ay hindi pa tapos." Ang multo ng nakaraan. Napagtanto ni Mia na hindi niya kayang tumakas sa kadilimang kanyang hinarap sa probinsya. Ang mga aswang, lalo na ang mga itinakwil na grupo, ay nagpasya ng hindi siya patatahimikin. Kinabukasan, naghanap siya ng simbahan upang magdasal at humingi ng proteksyon. Ngunit sa loob ng simbahan, habang siya'y nananalangin, naramdaman niya ang bigat ng isang presensya sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang may isang matandang babae na nakatayo sa dulo ng upuan, nakatingin sa kanya. "Hindi lahat ng simbahan ay ligtas," sabi ng babae. Pagkatapos ay nawala ito na parang usok. Nagsimula nang magtanong si Mia tungkol sa kasaysayan ng amuletong kanyang dala. Napagtanto niyang may mas malalim pa itong kahulugan kaysa sa simpleng proteksyon. Dumaan siya sa mga aklatan, mga eksperto sa okulto, at mga matatandang may kaalaman sa mga bagay na supernatural. Isa sa mga eksperto, si Mang Dante, ang nagsabi sa kanya, ang amuletong iyan ay hindi lamang depensa. Isa itong susi. At sa oras na matagpuan nila ang susi, hahanapin nila ang pintuan. "Anong pintuan?" tanong ni Mia. "Ang pintuan sa kanilang mundo. At ikaw, Mia, ang magiging susi sa pagbukas nito." Sa gitna ng gabi, habang natutulog si Mia, bigla siyang nagising sa ingay ng kalabog mula sa bintana. Nang buksan niya ito, nakita niya ang tatlong malalaking uwak na nakatayo roon, ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa dilim. Sa likod ng mga uwak ay ang anino ni Kalintas, nakatingin mula sa malayo. Ngunit hindi siya nag-iisa.
Mula sa kabilang gilid ng kanyang apartment, narinig niya ang boses ni Aling Mila, na tila nanggagaling mula sa kawalan. Mia, hawakan mo ang amuleto. Hawakan mo ito ng mahigpit at huwag kang sumuko. Ang laban ay magsisimula na muli. At sa gabing iyon, muling humarap si Mia sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, hindi mapakali si Mia. Nagsimulang magtipon ang mga pahiwatig mula sa kanyang panaginip, sa misteryosong mensahe sa kanyang pintuan, at sa mga salaysay ni Mang Dante. Alam niyang may paparating na panganib na mas malaki kaysa sa kanyang naranasan sa probinsya. Habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Dante. Mia, hindi ko na ito pwedeng itago sa'yo. Ang amuletong dala mo ay hindi lang susi, isa rin itong pang-akit sa mga nilalang ng dilim. Habang mas tumatagal ito sa'yo, mas malakas ang puwersa ng mga sumusubok bumawi nito, paliwanag ni Mang Dante. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko pwedeng basta na lang itapon ito, sagot ni Mia. Hindi nga pwede, sabi ni Mang Dante. Ang tanging paraan para maitigil ang paghahanap nila, ay hanapin mo ang tamang pintuan na binubuksan ng amuletong iyan, at isara mo ito magpakailanman. Pagkatapos ng tawag, biglang kumulimlim ang langit. Habang nasa kanyang apartment si Mia, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa paligid. Nang lingunin niya ang amuleto, nakita niyang muli itong kumikislap. Mia, muli niyang narinig ang pamilyar na boses ni Aling Mila. Sa kanyang paglingon, nakita niyang nakatayo ang matanda sa gilid ng kanyang silid, bagamat tila anino lamang ito ng kanyang anyo. Hindi ka naligtas dito. Pumunta ka sa akin, sabi ni Aling Mila. May paraan para matapos ito, ngunit kailangan mong harapin ang dilim sa sarili mong lakas. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Hindi nag-aksaya ng oras si Mia. Nagdala lamang siya ng mga pangunahing gamit, kasama ang amuleto, at bumalik sa probinsya. Sa daan, naramdaman niya ang kakaibang bigat ng kanyang pasya. Alam niyang ang labanang ito ay hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, ito rin ay para sa kaluluwa ng mga inosenteng naliligaw sa mundo ng dilim. Pagdating sa probinsya, sinalubong siya ni Aling Mila, ngunit ang anyo nito ay mas matanda at mas pagod kaysa dati. Huli na ang lahat para sa marami sa kanila, Mia, sabi ni Aling Mila. Ngunit hindi pa huli para sa'yo. Ikaw ang susi, at kailangan mong isara ang pintuan bago nila ito mabuksan. Pinangunahan ni Aling Mila si Mia patungo sa isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Ang loob ng kuweba ay malamig at puno ng kakaibang enerhiya. Sa gitna nito, may isang malaking pintuang gawa sa itim na bato, napapalibutan ng ukit ng mga nilalang nakahawig ng mga aswang. Ito ang pintuan na binubuksan ng amuletong iyan, sabi ni Aling Mila. Kung mabubuksan nila ito, tuluyang makakapasok ang kanilang mundo sa mundo natin. Paano ko ito maisasara? Tanong ni Mia. Kailangan mong ilagay ang amuleto sa gitna ng pintuan at tanggapin ang sakripisyo, sagot ni Aling Mila, tila hirap sa kanyang sinasabi. Ang pintuang ito ay hindi basta-basta magsasara. Kailangan nito ng lakas, isang kaluluwa na may dalisay na layunin. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay mamatay ka. Kailangan mo lamang harapin ang pinakamalalim mong takot at talunin ang mga anino ng nakaraan. Habang pinag-aaralan ni Mia ang pintuan, narinig nila ang pagdating ng mga aswang. Ang hukbo ng mga itinakwil na aswang ay naroon, mas mabangis at mas marami kaysa dati. Narito na kami, Mia. Sigaw ni Kalintas. Ibibigay mo sa amin ang amuletong iyan, o hihilahin ka namin sa dilim. Mia, bilisan mo. Sigaw ni Aling Mila habang naghahanda ng mga proteksyon. Hindi natin sila mapipigilan ng matagal. Tumayo si Mia sa harap ng pintuan, hawak ang amuleto, at sinimulan ang ritual. Sa bawat salita ng dasal na itinuro ni Aling Mila, naglalabas ng liwanag ang amuleto. Ang liwanag na iyon ay naging pader na pumihil sa mga aswang na makalapit.
Ngunit ang liwanag ay hindi sapat. Habang papalapit si Kalintas, naramdaman ni Mia ang bigat ng takot at puot na bumabalot sa kanya. Ang anino ng kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkahiwalay, ang pagdududa sa sarili, ay muling bumalik, sinusubukang guluhin ang kanyang isipan. Mia, sigaw ni Aling Mila. Huwag kang bumitaw. Tanggapin mo ang nakaraan, ngunit huwag mong hayaang kainin ka nito. Sa puntong iyon, naalala ni Mia ang lahat ng pinagdaanan niya. Napagtanto niyang ang tunay na lakas ng amuleto ay nagmumula sa kanya, sa kanyang kakayahang harapin ang sarili niyang mga takot. Mali kayo. Sigaw niya kay Kalintas. Hindi ako mahina. Ang sakit at takot ko ang nagbigay sa akin ng lakas. Itinaas niya ang amuleto, at sa huling dasal, inilagay ito sa gitna ng pintuan. Biglang lumiwanag ang paligid, at isang malakas na alingawngaw ang yumanig sa kuweba. Isa-isang naglaho ang mga aswang, sumisigaw ng galit habang hinahatak pabalik sa kanilang mundo. Sumara ang pintuan. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang katahimikan sa kuweba. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.